New York City, December 8, 1980. Binaril at napatay ang kilalang dating member ng sikat na The Beatles na si John Lennon. Ano ang kwento sa likod ng mga pangyayari? Ano ang mga naging kaganapan? Ano ang kasaysayan? Isa si John Lennon sa mga kilala at sikat sa larangan ng pag-awit. Bilang bahagi ng noon ay pinakapopular na grupo ng The Beatles. Kasama niya sa kasikatan sina Paul McCartney, Ringo Starr at George Harrison. Ilan sa kanilang mga hit songs ay ang Let It Be, Come Together, And I Love Her, All My Loving, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, Hey Jude, at marami pang iba. Nabuwag ang grupo noong December 29, 1974. Ilan naman sa mga best songs ni John Lennon ang Stand By Me, Woman, Happy Xmas, War Is Over, Imagine, at iba pa. Ang mga huling bahagi ng taong 1980 ay ginugol ni John Lennon sa pagtatrabaho para sa kanyang bagong single. Wala siyang kamalay-malay na may isang taong nagpaplano na siya ay patayin. Siya si Mark David Chapman. Paano niya isinakatuparan ang plano? At ano ang kanyang motibo? Narito ang mga pangyayari. December 6, lumipad si Chapman patungong New York mula sa Hawaii upang isakatuparan ang pagpatay kay John Lennon. December 8, bandang alas 5 ng hapon, lumabas si John Lennon at si Yoko Ono sa kanilang apartment sa The Dakota na matatagpuan sa West 72nd Street para pumunta sa Record Plant Studio para sa kanyang new single na Walking on Thin Ice. Kagaya ng inaasahan ay may ilang sumalubong sa kanilang paglabas upang humingi ng autograph. Isa sa kanila si Chapman na may bitbit na double fantasy album ni Lennon at The Catcher in the Rye ni J.D. Salinger. Dito niya inabangan ang pagbabalik ng dalawa. Nangyari ito pagkalipas ng mga 6 na oras. Nang papasok na ang dalawa sa kanilang apartment, ay tinawag ni Chapman si Lennon at nang ito ay lumingon ay binaril niya ito ng 5 beses gamit ang kanyang Charter Arms caliber .38 revolver. Fatal ang 4 na tama ng bala sa katawan ni Lennon. Ayon sa ulat, 1 shot missed, but 2 hit Lennon in the left side of his back and 2 more in his left shoulder. The bullets had been specially filed to inflict maximum injury. Nasabi pa ni Lennon na may tama siya bago siya bumagsak sa sidewalk. Isinugod siya sa Roosevelt Hospital kung saan siya namatay. Sinasabi na naubusan siya ng 80% ng kanyang dugo. News of his death was broadcast and a crowd gathered outside the Dakota, burning candles, praying, and singing Lennon songs. Hindi itinanggi ni Chapman ang pagpatay. Mayroon daw munting tinig o small voice na nagsasabi sa kanya na gawin iyon. Na ang pinakang motibo niya ay ang inggit sa kasikatan at taglay na yaman ni Lennon. Hinatulan siya na makulong ng 20 years hanggang habang buhay.